Ganto suot ko. May kasama kami guys, magbabasketball. Sa laro mo, Je? Ito sa kanto. Dito kami sa likod ng UE. Ay, likod ba to? Sa gilid ng STI. Order tayo. Hi guys, so it's Gian. Bilag ko naman si Rai para makita ang kaugapuan ni Rai. Lloyd. Ano yung bili mo dyan, Lay? Tera. Tero. Tero. Tero, ano yun eh? Sino yung bilan sa pati ng ano? Tero Mix. What? Tero Mix. Ano yun eh? Teka yan. Ay no? Tero Mix. Hindi tero. Ano ba yung Tero? Sino ba yan? Ayoko nang sabihin yun. Ano yun eh? Wasak kayo Tero yun eh. Mix. Ha? Wasak. Bakit? Wasak kayo yun. Malungkot siya. Sobrang lungkot na. Ano flavor? Ganda ng damit mo, Lay ah. Anong damit yan? Siyempre, so talaga, Cold Society. Know your value, guys. Alam mo, ano ba talaga ang tunay mong value. Sa Cold Society, mayroon niyang kasabihan. Hindi mo kailangan magmadali. Dagating at dagating din. Pwede, Coach? Pwede ba? Sige po. Siyempre guys, kailangan natin ng Cold Society. Ayun, siyempre. Sa mundo na puro malalamig ang mga tao, inequality ang mga tao. Kailangan alam mo kung ano yung halaga mo. Ayun, know your value. So yun guys, siyempre, minsan kailangan namin mag-usap-usap, kamustahan kung kamusta na ba yung lagay namin. Hindi naman sa lagay, kamusta na ba yung buhay namin, siyempre. Ito mayroon dito ng pagupitan. Pinuno, grooming, lunch. Kahit na pagupit ka, pagupit ko lang papagupit ulit ako. Pagupit? Dito. Dito, tol. Pagupit lang kami, guys. A few moments later. Ayun, guys, syempre. Kunin namin yung pagkain. Para habang naghihintay kami, may nakain kami. So, kasama ko si Ryan. Kung gusto nyo magpagupit guys, doon din sa Pinuno Lunch. Sobrang solid doon. Sabihin nyo lang yung pangalan namin. Sabihin nyo lang yung pangalan namin. Okay, so we're gonna do vlog for today. So nandito kami ngayon sa Pinuno, dito sa bandang UE, Samson Road. Yan, hello guys, kamusta? So we are, again, my name is Lloyd. We are Ecom Accelerator. So nandito yung team ko. So mag-uusap lang kami about life. And yun, punta kayo dito sa Pinuno minsan. Ang ganda ng services nila. Mamaya pakita namin yung ilang, yung ilang facilities nila here. So okay, let's start with Right. Okay, Right. I just wanna ask you, meron ka bang goal na are you working on for, meron ka bang goal na wino-workout mo for today or for like itong taon na to? Hey guys, yung wino-work ko for this year is yung career ko. Yeah, kita naman. Is yung career ko, binibuild ko siya is yung project becomes sa tracking. Then sa tracking business, yes. Na magtuloy-tuloy siya without my presence is gumagana siya. Yun. So far, continuous pa rin naman siya and then working. And then, so far, wala naman, may problem. Siyempre, lagi naman may encounter yung problem pero it's how we handle yung problem naman. And so on and so forth, as long as nakaka-survive tayo, tuloy-tuloy lang. Ayan si Right. Isa mga store handlers po namin sa Ecom Accelerator. And in fairness, Right, I'm very, very proud of you na nagsa-start ka na ng ganyan. Even though you're working with us, somehow meron ka pang backup. And kapag somehow naramdaman mo na itong backup mo is someone na talagang very sustainable na, alam mo na, pipiliin mo, okay? Hindi naman sa ibig sabihin nito na parang nagiging backup kami sa Ecom Accelerator, but ito naman din yung goal ko para sa inyo lahat. It's more of like you understanding that you guys have potential in life
It's all about you creating it. Tama? Okay. Let's now go with Gerald. Yan, si Gerald. Hello. So, tanongin natin si Gerald. Gerald, ikaw naman, be. Is there any goal or like, meron ka bang wino-work on for this year for yourself? For me, siguro, career din and the same time, makapag-aral po ulit ako ng another course para and the same time is gusto ko rin po kasi coach makapunta sa ibang bansa. Then, binibuild ko pa yung sarili ko for that. Nasaan ko din po this year na mag-improve pa po yung sarili ko for more. And, magkaroon pa po ng experience para in the future, di na po kami yung magngangapa sa dilim para maghanap ng mabibilan. Kasi right now po, sobrang hirap ng buhay kasi, lalo na dumating sa point na tumaas yung mga bilihin, tumaas yung mga bills, mga ganun. Then, parang dumating na rin sa point sa akin na kailangan ko rin improve pa yung sarili ko, then mag-explore pa para mag-improve pa po. Love ka naman natin si Gerald. Very good, Gerald. And totoo naman, hindi naman madali ang buhay, tama? Lahat naman kayo may kanya-kanya kayong pagsubok. But it's more of like how you guys will handle it. Siguro it's, yes, I can support you with that. Even though masakit para sa akin sa kayong dalawa, naririnig ko mula sa inyo, ang goal ninyo technically lumabas ng bansa. At ikaw naman may sarili kang negosyo sa'yo, right? It's kind of hurting, pero yun nga yung pinupush ko sa inyo. Supportado ko kayo. So long as yumaman kayo eventually. Ha? Ang ano lang dyan is that you just have to maximize your time while you're still here sa Ecom Accelerator. You're not just here to like work, pasok, uwi. It's more of like kailangan nyong maintindihan na there's more in life, and para ma-attain nyo yung gusto ninyo, yung magawa ninyo yung pangarap ninyo, kailangan nyo munang ma-master yung sarili ninyo. Kasi for example, ikaw, Gerald, gusto mong mag-ibang bansa, tumuloy ka na kaagad doon without you understanding yourself. Nahirap, babalik ka din sa Philippines. And for example, you're right, you taking on the business sa tracking, tapos hindi mo siya na-handle, possible, imbes na kumita ka, baka magkalubog-lubog ka pa sa utang. It's hard. It's not easy. So, you really have to master yourself first before going there. Okay? So, yun yung gusto ko magawa ninyo while you're still here sa organization natin. So, let's hear naman si Lay. Oh, Lay, meron ka bang goal na work on for this year? So, after nung seminar kahapon, actually before, parang goal ko lang talaga is, matapos yung pag-aaral ko habang nag-work. Pero after that seminar yung kahapon, ang pinaka-goal ko ngayon is ma-master yung sarili ko. Kung ini-aim ko lang talaga yung goal ko na matapos pag-aaral ko without understanding myself talaga, parang sobrang mahirapan ako gawin yun. And ang pinaka-easiest way na nakita ko para ma-reach ko yung mga goal ko is to know myself first. Kung yun ba talaga yung gusto ko, kung para doon ba talaga ako. Kasi once na na-understand ko na kung ano ba talaga yung gusto ko, mas magiging madali na lahat. Hindi naman madali na totally, pero may path na akong lalakaran. Na, ayun, kaya, kasi parang, ewan ko, after that training, gusto ko na rin maging kagaya ni Sir Gian. Na kaya, ayun, building myself first muna. Talaga. Ayun po ko. Wala pa naman natin sila, guys. Yay! So, dito naman tayo ngayon sa huling interviewin natin si Gian, yung pinaka-team leader nila, no? Si Gian yung manager ng store handling. Palakpakan nyo naman si Gian. Yay! Okay, so si Gian, I just wanna understand kay Gian din kasi para makita din ng iba na
kung meron ba siyang goal na wini-workout for this year for himself. Tapos baka makapulutan din ng iba. So Gian, kwento mo naman sa kanila. Yeah, hello guys. Okay, let me introduce myself first. I am Gian. Thank you so much. Okay, so una, mag-thank you muna tayo kay Sir Lloyd dahil bagong lugar na naman, tsaka bagong coffee na naman dinala. Kung saan niya tayo dinala? Ibang klase. Okay, so yung pinaka-goal ko sa buhay ngayon, pinaka-goal ko by this year. Okay, pinaka-goal ko by this year is maging magaling akong leader. Kasi kung si Lay meron siyang gustong gayahin, ako din meron akong gustong gayahin. Hindi si Sir Lloyd, kundi si Richmond. Ngayon tanongin nyo kung bakit. Ask me why. Why? Okay. So si Sir Rich kasi, base sa structure kahapon, personal mastery, leadership, and then yung pinakahuli, business development, andun na siya. Andun na Sir Rich. So currently kami mga bata, kami mga tao ngayon dito sa personal mastery and then leadership mastery. So gusto ko dumating yung time na hindi na din ako kailangan ng buong team ko o ng buong department. Maging ano ba? Gusto ko dumating yung time, coach, na kaya na din mag-work ng Team without you. team without me. Na kasi meron na, syempre once dumating, ibig sabihin meron na akong mga leader na nabuo. Magagaling na leader na nabuo na talagang di na kailangan magtanong sa akin. Di na kailangan na laging nandun ako. Once dumating yun, doon na yung time na tawag ko ng sarili ko na tunay na leader. Kasi ngayon, talagang bata pa ako. Dahil pa tayong kailangan matutunan. Dahil pa tayong kailangan... Ano daw? 21-year-old. 21. Yeah. At ilan ang minamanage mong team? Tao? 18 to 20 people. Yeah. Pero yun, gusto ko dumating yung time na by this year, hopefully, na yung team ko at makabuo talaga ako ng mga leader na sobrang fit at magagaling sa ginagawa nila. Gusto ko yung mga tao ma-influence at maging katulad ko sila. Hindi naman buong katulad na gusto ko yung knowledge, lahat ng alam ko sa ginagawa namin ngayon. Lahat ng knowledge na ituro sa Search, Sir Lloyd, may pasa ko din sa mga tao na binibuild ko na maging leader. Gusto ko this year mas maging magaling ako. Hindi man maging perfect. Mas maging magaling ako na leader para mas matulungan ko. Ikaw mas accelerator. At dumating yung time na ako naman yung maghahanap ng mga paraan para mas maging malaki yung kumpanya. Dumating yung time na ako naman magde-develop ng business namin. Thank you so much. Yay! Thank you very much, Gian. And I thank you, lahat ng mga nandito ngayon, si Rai, si Gerald, si Lele, at si Gian for this vlog. This is more of like understanding them one by one. Kasi hindi ko naman to kaya kapag nag-work na kami. Hindi ko naman na matanong sila eh. Ito lang yung pagkakataon ko, no? Pero one of the things kasi me, being the leader of these people, I just wanted to be part of their dream, their goal, kung ano man yan. No, kumbaga katulad ni Wright and Gerald, mas naintindihan ko yung goal nila. Kasi si Lele tsaka si Gerald, si Gian, nakakausap ko na talaga. Pero kayong dalawa, mas naintindihan ko na yun yung goal ninyo in life. And I respect that. Pero right now, since we're here, we just wanted to share with you kasi kung anong naintindihan namin sa training that we had yesterday, doon sa Pasig. Kumbaga parang kasi sa lahat ng inaasam natin sa buhay, you cannot do it very, very well if you don't master yourself. You have to start sarili mo muna. You have to start within. All of the things that you guys would want in your life, that's very much possible. Kasi lang it will crumble eventually if hindi mo siya ma-master. Ganun siya. So kung paano mo siya gagawin, there's a framework na sinabi doon sa training namin. Hindi ko lang matandaan kung ano yung sunod-sunod. Siguro Sir Lloyd, mas maintindihan nila yung sila talaga. Sila na yun nandun. So there will be a time na papadala ko kayo doon and you have to accept it so that you must be able to understand yourself more. Okay. Sige. Magkaroon tayo ng konting challenge with you guys kung anong respond niyo. So ito yung part na awakening based on naiintindihan ko doon. Okay? For example, ano ba yan, right? Palagi ka na lang late. Palagi kang late. Madalas ka pang absent. Hay. So ano magiging respond mo doon?
Siguro po sir, i-reason ko, ayun, traffic. Then, hindi po makapag-book. Then, tinanghali na ng gising. Then, siguro, napagod din po. Kaya, mas napasarap po yung tulog ko. Yun yung in-example kayo ni Gerald dito is a victim response exactly. So, kumbaga, based sa naintindihan namin sa training yesterday, whenever there's a moment, hanggat maaari, huwag mong titignan kung anong negative or normal na. You have to like change it into another. I-shift mo yung ano mo. Kung ako, kunyari, sinabihan ko si Wright na, well, Wright, lagi ka na lang late. Oo nga, sir eh. Pero sa susunod po, sir, gagawin ko po yung best ko na makapasok ko ng mas maaga. Oo, sir, actually, traffic nga, pero dapat pala, inagahan ko yung gising ko para makapasok ako. Gets nyo? So, instead of... Hindi pwedeng sisihin yung ibang bagay. Halimbawa, ako din, pumasok si Wright, anong oras na? Sabihin ko, ano ba yan? Right, late ka na naman, parang inaabuso mo na yung mga sitwasyon. Pero ako, isipin ko na lang, dahil awaken na, baka kaya late si Wright kasi baka may ginawa siya kagabi sa business niya. Very good. Baka mamaya sobrang busy niya doon. Very good. Kaya anong oras siya nagising at di pa makapag-book. Ganun na, yung mga bago. Ganun dapat mag-isip yung isang tao na hindi mo pwedeng... Ang tawag yung coach, high road tsaka low road. Kung low road ako doon, sabihin ko agad, pagalitan ko si Wright. Ben? Wright, ano ba yan? Late ka na naman. Lagi ka na late, lagi ka na ganito, ganyan. Pero kung dahil bago na, high road na tayo, baka kaya late si Wright. Kumbaga titignan mo lagi yung brighter side, positive sa mga bagay. Kaya pwedeng magalit agad, pwedeng ano. Very good. Diba? So, yun yung sinasabi ko na na you have to shift your another challenge. Kunyari, client ako. Wala kayong kwenta sa Ecom Accelerator. Nagbayad ako sa inyo, tapos hindi nyo naman nagawang tulungan ako. Ang pangit ng benta ko. Walang kwenta yung service nyo. Ayun, paano mo sagutin yung Lay. Paano mo sagutin? Paano mo siya parang, kung ikaw yung makakarinig nun, kunyari ikaw yung sinabihan, how will you respond to it? First of all po, parang papakalmahin ko muna si client. Diyan din papasok yung empathy at sympathy na pinagagal natin sa bus. Sige po, parang paparating ko po sa management yung concern nyo and magre-request po sa kanila for free 1 month. Then let us prove po na kaya po namin patasin yung sales. And let's see po kung ano mangyayari. Tama yun. So, kumbaga parang, instead of you, hello, ginawa naman namin yung best mo namin pangit lang talaga yung store mo. Tapos di ka pa nakikipag Gets niya? Instead of you focusing on the things na negative. Kasi parang, imagine niyo, siguro let me just give you a little bit of an example, Gerald. For example, you're looking at a certain photo, malaking photo. Sa photo na yun, kunyari, sa ibaba, putik. Sa ibaba, maganda yung langit. Imagine nyo, nasa forest ka, putik, tapos langit. Yun yung buhay kasi natin. So, whenever there's a moment in our life, nakadepende ko saan ka titingin. Kapag tumingin ka dun sa putik, makikita mo madilim. Ano pa? Madumi. Ano pa? Problema, magulo. Pero pag tumingin ka dun sa langit, saya, maliwanag. That's the breakthrough that we're talking about. And natutunan namin yan yesterday. Diba? Dun sa may consciousness na tinatawag. You have to be awakened na whenever there's a situation, hanggat maaari, huwag mong tingnan yung negative. You have to look at the brighter side of things. Doon ka magkakaroon ng breakthrough. Katulad ngayon sa buhay mo, Gerald, just let me give you an example. Ang hirap yun. Yung family mo wala makain. Give me a response. Okay lang kasi sa pang-araw-araw may nasusuot kami. Then ginagawa pa rin namin yung best namin para magkaroon ng pagkain, may mahain sa harap. Then ginagawa rin namin yung best namin para kahit pa paano matustusan namin yung pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Ayun, mas better na ako mas magpupursigo pa and
pipilitin ko pa mag-i-up yung sarili ko or mag-improve pa yung sarili ko para makatulong pa sa family ko. Bakit gusto mo mag-ibang bansa? Actually, hindi ko siya gusto. Ayun yung isang dream ng father ko na di niya natupad. Kaya gusto niya ako yung gumawa, and then sa akin niya binigay yung tiwala na yun, kasi sa lahat po na magkakapatid po, ako po yung malakas na loob, malakas na kaya ko po lahat, kasi ayun, Pero yung, ito medyo straightforward lang. Yung dream ba ng papa mo yan is for you to experience the go abroad? Or for you guys to be able to have more money? di po. Nakikita ko po na What's it? magiging okay kami in future. Kung go abroad lang, that's my very goal for you guys for next year. For example, our organization like Go High and Soar High. Gusto ko talaga makapunta kayo ng ibang bansa. Ngayon na kapag tumaas na ng very, very light bills for our organization, then I can really push naman kahit ako pag umasok sa kasi yung experience yung hinahabol ko para sa inyo. So your answer is more like a money or like experience lang pupunta yung mga bansa. More money po, coach eh. Kasi ayun po, coach, sobrang dami naming kailangan ipagamot. Lalo na po sa side po ng mother ko, yung lola ko po doon. More on, ayun, matanda na rin po. Marami na po silang nararamdaman. And di na rin po namin kayang suportahan sila. Like yung medicine. Sa akin naman, pinaka-comment ko kay Je. Kailangan niya kasi so ang pinaka-kailangan na ni Je ngayon is all about personal mastery. Mastery talaga. Na kung saan kailangan mas makilala niya yung sarili niya. Kasi ang tanong ko, lagi na lang ba? Lagi mo na lang ba iunahin yung ibang tao kaysa sarili mo? Yes. Lagi ka na lang ba magiging anino ng pinsan mo, ng papa mo, na kung sino-sino man? Lagi mo tatandaan na meron kang sarili. Ikaw mismo yan. May sarili kang desisyon. May sarili kang gusto. Na kung gusto mo ng pera, nandito sa bansa natin yung pera eh. Kailangan mo lang siyang hanapin. Kung goal mo talaga mapunta mo sa para lang magtawag ng coach, gumalagal, ayun, reasonable pa. Reasonable. Worth it pa. But if it's money, Andito siya sa bansa eh. Kailangan mo lang siyang kunin at hanapin. Kung magkano yung kaya mga tayo sa ibang bansa, kayang-kaya mo yun dito. kaya mo dito. Ako mismo, Sir Lloyd nga mismo, testigo eh. Stigo ako. Siya mismo. Kahit ako din, kayang-kaya mo yun dito kunin. Yun nga din lagi ko sinasabi kay Papa, umuwi na siya eh. Kaya hanggat maaari, kung ayun yung goal mo, kung pera, nandito siya. Kailangan mo lang hanapin. I understand your conviction with regards to going abroad. Pero personal mastery muna talaga for you, Gerald. Kasi galing na kami sa training and ako matagal na ako dito. Sabi ko nga sa'yo, ako hindi ko inasam talaga mag-ibang bansa because I believe that I can be millionaire. I can be millionaire just right here. And sa tingin mo ngayon, milyonaryo na ako, hindi. Sa tingin mo, hindi pa? Hindi pa, sa tingin mo. But I'm a millionaire already. Personally, nandun ako sa point ng buhay ko na, sobra-sobra na. Yun ang pupunta sa akin. Ganon. At kaya mo talaga dito sa ibang bansa if it's gonna be money that you're considering. Pero ayan, tama si Kian. Personal mastery mo na. You have to know yourself first. Kasi may hirapan kami i-communicate sa'yo eh. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, may pag-asa ka pa ba? Ha? Kaya dapat mapadala ka talaga doon sa awakening para mas maintindihan niya. Kung Dapat. Ganun talaga. Kasi talaga yung bagay doon. Kasi it's hard eh. It's hard. Kasi, Kaya nga, sabi ko si Coach Iba, ayoko sana pumunta doon. Mas gusto ko talaga sila yung pag-iyogi. pero kailangan kayo muna eh. Tapos, pupunta sila naman yung susunod. Pero thank you for sharing your stories. No? And, I'll keep it to my heart bilang your owner, your leader. Bawat isa sa inyo, inaalam ko yung goals and dreams so that I'll be able to contribute in any way. Si Sir Lloyd kasi, ang pinaka-importante sa kanya malaman kung ano yung gusto natin sa buhay. Kasi siya yung parang, pag umakit ka ng bundok, di ba mayroong mga lubid? Si Sir Lloyd yung lubid. Siya yung tutulong sa'yo para maabot yung goal mo. Hindi naman dahil aasa ka sa kanya,
Kundi pwede siya magbigay ng help hindi lang financially. Pwede na advice kung paano dahil marami siya experience. Paano niya naabot yun, pwede mong gawin. Nakadepende sa'yo. So Sir Lloyd, pwede mo siyang gawing lubid para maabot mo yung tuktok tagumpay. Pero not all the times nandun yung lubid. May mga times May mga times na kailangan mo mag-stand on your own. Sabi nga dun sa sa Awakening, sabi doon kahapon, you cannot give what di mo kayang ibigay yung isang bagay kung wala ka naman. So right now, kailangan mo muna punuin yung sarili mo so that eventually, pwede ka na mag-share at magbigay. There's more to life than the job na meron kayo ngayon. Nakakala nyo hanggang dyan na lang kayo dito sa trabaho ninyo. Hindi. You can maximize whatever you have right now. And you can earn money out of it. From it, actually. Sarap na sarap namin again. This is Lloyd from Ecom Accelerator. Thank you very much for sa mga nagde-listen dyan. This is Gian, Lay, Gerald, and Wright. And we thank you for listening to our mini vlog. Maraming salamat everyone. See you next sa vlog namin.